Mga idol at kabayan, super good news! Mga pangmalakas ng armas na binili ng Pilipinas sa ibang bansa. Sunod-sunod na dumating. India, i-deliver na ang ikalawang BrahMos missile battery sa Pilipinas. Ito ay kabahagi ng $370 million missile deal na nilagdaan ng dating Department of National Defense Lorenzana at India BrahMos Aerospace Private Limited. Mga lider ng Houthi nagpulong-pulong matapos ang matinding opensiba ng Amerika sa Yemen na ikinasawi na mahigit 70 at 171 naman ang sugat. Ayon sa mga observer, huwag magkamaling gumanti ang Houthi dahil hindi nila alam ang kayang gawin ng Amerika sa kanila. US Navy ipinakita na gumamit ito ng AGM-154 Joint Stand-Off Weapon, isang 1,000 pounds air-to-surface missile na kayang tamaan ng may katumpakan. Ang mga target nito sa Yemen. China, minomonitor ang ginagawang opensiba ng US forces sa mga Houthi. Posibleng tinitimbang ng China kung kaya ba nilang banggain ang puwersa na meron si Uncle Sam. Kinumpirma ng isang Indian press na ang ikalawang battery ng BrahMos missile ng Pilipinas ay na-deliver na sa bansa. Ayon sa ulat na inilabas ng Asianet News, i-deliver na ng India ang ikalawang missile battery ng BrahMos sa Pilipinas na kabilang sa $370 million deal. Ang nasabing sistema ay may saklaw na 290 km. Ibig sabihin nito mga kabayan, kaya nitong tamaan ng target sa layo na halos 300 kilometro. Taong 2022, nilagdaan ng Department of National Defense ng Pilipinas sa pangunguna ni Defense Secretary Lorenzana at BrahMos Aerospace Private Limited ng India ang nasabing proyekto. Nagsimulang dumating sa bansa ang unang batch ng delivery ng BrahMos missile taong 2024 at ang ikalawang battery ng BrahMos missile ngayong taong 2025 at inaasahan na makompleto ang delivery ng ikatlong battery ng Coastal Defense ng bansa na gagamitin ng Philippine Marine Corps upang depensahan ang mga baybayin ng Pilipinas sa susunod na taon. Ito ay unang yugto pa lang mga kabayan dahil kinumpirma ni General Browner ng Armed Forces of the Philippines. Nakukuha pa ito ng maraming BrahMos missile at maging short-range missiles sa India. Posible ding magkaroon ng technology transfer at potensyal na lokal na paggawa ng ganitong uri ng mga sistema sa Pilipinas. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Isa na namang pangmalakas na nawala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Yes, we're looking at the possibility of procuring more missile systems from India. As you mentioned, we already have the BrahMos systems. We're happy with the BrahMos systems. We're still waiting for the delivery of more of the components. But so far we're happy, and this is creating a very good deterrent effect in the South China Sea. So thank you very much. Matapos ang matinding pagsalakay ng Amerika sa mga Houthi sa Yemen, mga lider ng Houthi nagpulong-pulong. Ayon sa source, posibleng gaganti ang mga Houthi. Pero ayon naman sa mga observer, ito ay isang malaking pagkakamali dahil hindi nila alam ang pwede at kayang pang gawin ng Amerika sa kanila. Sa katunayan mga kabayan, sa unang pagkakataon natin nakita na gumamit ang Amerika ng mga AGM-154 Joint Stand-Off Weapon. Ito ay isang precision strike weapon na ginawa ng Raytheon Company. Ito ay isang 1,000 pounds air-to-surface missile. Ito ay inilunsad ng mga FA-18 Super Hornet laban sa mga kritikal na mga infrastruktura ng Houthi sa Yemen. Ang ganitong uri ng mga missile ay kayang ilunsad ng mga eroplanong mandirigma tulad ng FA-18, F-16, B-52, F-15E, F-35, B-1B Lancer at maging ng B-2 bomber. Sa maniwala kayo o hindi, China nakabantay kung paano umatake ang Amerika sa Yemen. Ipinakita ng China ang resulta ng opensiba ng US jet fighter sa Yemen. Hodeida Maritime Affairs Building. Laban Pinas.